Ako si Marco, isang ordinaryong ama na ang tanging hangad ay ang kaligayahan ng aking pamilya. Si Ana, ang aking asawa, ay isang mabait at mapagmahal na ina sa aming 3 taong gulang na anak na si Mia. Ang aming simpleng pamumuhay ay tila perpekto. Ngunit nagbago ang lahat nang bumalik si Jonas, ang matalik kong kaibigan mula sa pagkabata. Isang gabi, habang kami ni Ana ay nag-uusap sa sala, biglang may kumatok sa pinto. Agad akong tumayo upang buksan ito. Bumungad sa akin si Jonas, basang-basa sa ulan at may daladalang isang malaking bag. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at tila ba may mabigat na dinadala. Marco, kailangan ko ng tulong. Malungkot niyang bungad. Pinatuloy ko siya sa loob at agad kaming nag-usap. Si Jonas ay palaging maaasahan at mabait, kaya't hindi ko inakala na siya ay mangailangan ng tulong. Sinabi niya na may problema siya sa trabaho, na may kinalaman sa ilang bagay na hindi niya maipaliwanag. Ang mga bagay na ito ay tila misteryoso at nakakatakot. Habang nakikipag-usap, napansin ko ang kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Parang may nagtatago sa likod ng kanyang nangangiti, isang lihim na hindi niya madaling isiwalat. Hindi ko alam kung ano ang nasa loob ng kanyang bag, ngunit ang mga mata niya ay tila nagsasabi na may mas malalim pang kwento sa likod ng kanyang sitwasyon. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan, hinayaan ko si Jonas na manatili sa aming bahay. Sinabi ko kay Ana ang sitwasyon at bagamat nag-aalala siya, pumayag siyang tulungan ang kaibigan ko. Nagsimula ang mga araw na puno ng pag-aalala at tanong. Si Jonas ay palaging nasa kwarto. Halos hindi lumalabas at palaging nagmamadali kapag tinatawag namin siya para kumain. Ang kanyang kilos ay parang may tinatakbuhan o iniiwasan. Isang gabi, habang kami ni Ana ay naglalakad sa paligid ng bahay, napansin namin ang mga kakaibang tunog mula sa kwarto ni Jonas. Parang may bumubulong, subalit wala namang ibang tao sa loob. Nang sinubukan naming makinig, mas lalo pa kaming naguluhan. Ang mga salitang narinig namin ay hindi pamilyar, parang mga sinaunang pananalita. Kinabukasan sa aming pagsasalita ni Jonas, napansin ko ang mga butil ng pawis sa kanyang noo. Marco, may bagay na kailangan mong malaman. Bulong niya. May lihim akong daladala, isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Ang aking puso ay kumabog sa kaba. Ano kaya ang lihim na ito? Bakit tila ba may misteryo sa likod ng mga mata ng matalik kong kaibigan? Sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang pangangailangang tulungan siya kahit ano pa man ang kahulugan ng kanyang sinasabi. Habang lumilipas ang mga araw, napansin namin ni Ana ang pagbabago sa ugali ni Mia. Ang aming anak na dati ay masayahin at palatawa, ngayon ay tila ba may nag-aalala. Madalas na siyang nagigising sa gabi, umiiyak at sinasabi ang mga kakaibang bagay tungkol sa mga taong hindi namin kilala. Parang may epekto sa kanya ang presensya ni Jonas, isang bagay na hindi namin maipaliwanag. Dahil sa aming pag-aalala, sinubukan naming kausapin si Jonas tungkol dito. Ngunit sa halip na sagutin ang aming tanong, mas lalo pa siyang nag-alangan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at tila ba may kinakatakutan siya na hindi namin makita. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang may kumatok sa pinto. Ang pag-aalala sa mukha ni Jonas ay mas lalong lumala. Nang buksan ko ang pinto, isang estranghero ang bumungad sa amin. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at tila ba siya ay may daladalang mensahe na makakapagpabago sa aming buhay. Pagkatapos ng ilang araw na pagtulong kay Carlo, unti-unti na naming nararamdaman ang pagbabago sa aming tahanan. Magaan ang pakiramdam ng bawat isa at tila ba puno ng enerhiya ang aming bahay. Ang anak naming si Lila ay mas madalas na nakikitang nakangiti at parang nagiging mas malikhain sa kanyang mga gawain sa eskwelahan. Sa kabila ng lahat, hindi namin maalis sa isip ang misteryosong lihim ni Carlo.
Ano nga ba ang kanyang mahikang lihim at paano ito nakakaapekto sa amin? Isang gabi, habang kami ni Ben ay nakaupo sa sala, nagpasya kaming pag-usapan ang tungkol kay Carlo. Hindi namin maiwasang magtanong sa isa't isa kung ano ang maaaring dahilan ng kakaibang pagbabago sa aming pamilya mula nang dumating si Carlo. Ben, hindi ba't napansin mo rin na mas masaya si Lila nitong mga nakaraang araw? Tanong ko sa kanya habang iniinom ang mainit na tsaa. Oo, napansin ko nga. Kahit ako parang ibang-iba ang pakiramdam ko. Parang may kakaibang sigla na bumabalot sa bahay. Sagot ni Ben na tila ba nag-iisip ng malalim. Sa tingin mo ba may kinalaman ito sa lihim ni Carlo? Tanong ko muli na puno ng pagtataka. Hindi ko alam pero siguro kailangan na nating tanungin si Carlo. Baka sakaling may sagot siya sa mga tanong natin. Mungkahi ni Ben. Kinabukasan, minabuti namin ni Ben na kausapin si Carlo. Pagdating ng hapon, habang si Lila ay naglalaro sa bakuran, nagpasya kaming dalhin si Carlo sa aming munting tambayan sa likod ng bahay. Doon, sa ilalim ng lilim ng malaking puno, kami ay naupo at nag-usap. Carlo, alam naming may pinagdaraanan ka at handa kaming tumulong sa abot ng aming makakaya. Pero nais din naming malaman kung ano ba talaga ang nangyayari. Ano ang iyong mahikang lihim? Diretso kong tanong na puno ng pag-aalala. Tumingin muna si Carlo sa amin, tila ba nag-iisip kung paano niya uumpisahan ang kanyang kwento. Ang totoo niyan, matagal ko nang gustong ibahagi ito sa inyo pero natatakot ako sa maaaring mangyari, sagot ni Carlo sa mababang tono. Walang dapat ikatakot, Carlo. Nandito kami para sa iyo, sabi ni Ben na nagbibigay ng suporta. Salamat, nagsimula ito noong bata pa ako. Natuklasan kong may kakayahan akong magbigay ng kaligayahan sa ibang tao. Isang uri ng mahiwagang enerhiya na bumabalot sa sinumang nakapaligid sa akin. Paliwanag ni Carlo. Ngunit may kapalit ito. Sa tuwing ginagamit ko ang kakayahang ito, nagkakaroon ako ng masalimuot na karanasan sa aking sarili. Parang nawawala ang bahagi ng aking kaluluwa. Nagulat kami sa kanyang mga sinabi. Napakarami pa ring tanong ang bumabalot sa isip namin. Paano niya ito nalaman? Bakit sa kabila ng lahat ay patuloy niya itong ginagamit? Hindi ba't mapanganib ito para sa iyo? Tanong ni Ben na puno ng pag-aalala. Oo, ngunit alam kong ito ang aking tungkulin. Lalo na kapag may mga kaibigan akong nangangailangan. Ang kagandahan ng kakayahan ko ay hindi ito nauubos, ngunit unti-unti kong nararamdaman ang epekto nito sa akin. Parang lumalalim ang kalungkutan sa puso ko. Sagot ni Carlo na mistulang nag-uumpisa ng maging emosyonal. Nang marinig ko ang kanyang mga salita, hindi ko maiwasang makaramdam ng pag-aalala para sa kanya. Paano namin siya matutulungan sa ganitong sitwasyon? Ano ang maaari naming gawin upang mabawasan ang kanyang dinadala? Carlo, hindi mo kailangan mag-isa sa laban na ito. Nandito kami para suportahan ka. Gusto naming malaman kung paano ka namin matutulungan, sabi ko habang hinahawakan ang kanyang kamay. Ngunit sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Ben na may kakaibang nangyayari. Ang hangin sa paligid ay tila ba nagbago. Ang mga dahon ng puno sa aming likuran ay nag-uumpisang maglaglagan at ang liwanag ng buwan ay biglaang lumabo. Narinig namin ang tila mga yabag mula sa kung saan papalapit sa aming kinauupuan. May naririnig ba kayo? Tanong ni Ben. Bago pa man kami makasagot, isang anino ang lumitaw mula sa kadiliman. Isang figura ng tao, mahaba ang buhok at may suot na lumang damit. Ang kanyang mga mata ay tila ba nagliliyab sa galit at ang kanyang presensya ay nagdulot ng kakaibang takot sa aming tatlo. Carlo, matagal na kitang hinahanap, sabi ng figura na may malamig at malalim na boses. Sino siya? Ano ang kanyang kailangan kay Carlo? Sa mga saglit na iyon, napagtanto namin na hindi pa natatapos ang kwento. Marami pang hindi nalalaman
At tila ba ang pagdating ng misteryosong figura ay magbubukas sa mas malalim na hiwaga ng buhay ni Carlo. Ang mga nakaraang araw ay tila isang paglalakbay sa kawalang katiyakan. Ang aming kaibigang si Arman na minsang naging bahagi ng aming tahimik na pamumuhay ay nagdala ng kaguluhan sa aming tahanan. Ang kanyang mahikang lihim ay pawang usok na unti-unting bumabalot sa aming pamilya. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon nang sa wakas ay naibahagi niya ang kanyang kwento. Nagsimula ito nang may kaba sa kanyang boses, tila takot na takot sa mga salitang bibitiwan. Alam niyo, ito ay hindi ordinaryong problema, simula ni Arman, habang kami ni Elisa ay nakikinig na may halong pag-aalala at pagkamausisa. Ang kanyang kwento ay umikot sa isang lumang aklat. Natagpuan niya ito sa isang maliit na tindahan ng aklat sa gilid ng bayan. Ang mga pahina nito ay tila gawa sa maselang papel na puno ng mga simbolo at larawan ng mga nilalang na hindi ko pa kailanman nasilayan. Isa itong aklat ng mahika at sa hindi inaasahang pagkakataon na gawa niyang buhayin ang mga nilalaman nito. Hindi ko sinasadyang mabuksan ang kapangyarihan nito, sabi ni Arman, sabay lingon sa amin na tila humihingi ng pag-unawa. Ngunit sa bawat paggamit ng mahika mula sa aklat, tila may kapalit. May isang nilalang na sumusunod sa akin, isang anino na hindi ko mawari. Sa puntong ito, naramdaman ko ang pagtaas ng balahibo sa aking batok. Si Elisa na kanina pa tahimik ay biglaang nagsalita. Ano ang kailangan naming gawin upang makatulong sa iyo, Arman? Ngunit bago pa man siya makasagot, narinig namin ang mahina, ngunit malinaw na pagkaluskos sa labas ng bintana. Sa silid na naglalaman ng aklat, ang mga ilaw ay kumikislap. Tila may sariling buhay. Bumilis ang tibok ng aking puso at naramdaman ko ang kamay ni Elisa na mahigpit na nakahawak sa braso ko. May dapat kayong malaman, patuloy ni Arman. Itinatago ko ang aklat sa loob ng inyong bahay sa akala kong mas ligtas ito dito kaysa sa akin. Sa sandaling iyon, parang may dumaan na malamig na hangin sa aming pagitan, bitbit ang bigat ng kanyang revelasyon. Tila isang bomba ang pumutok sa aming kalagitnaan. Ang aklat na iyon, ang pinagmulan ng lahat ng kanyang kasawian ay nasa aming tahanan. Ngunit bakit dito? Tanong ko, puno ng pagtataka at pag-aalala. Paano mo ito naisip? May proteksyon ang inyong tahanan, paliwanag ni Arman. Ang pagmamahal at pagkakaisa ng inyong pamilya ay kumakatawan sa isang uri ng mahika na mas malakas kaysa sa anuman. Naisip kong ito ang magiging kalasag sa anumang panganib. Habang binubuo ko ang kanyang sinabi, narinig kong umiyak si Miguel, ang aming anak, mula sa kanyang silid. Tumakbo si Elisa patungo sa kanya, habang ako'y naiwan sa sala kasama si Arman. May kalakip itong responsibilidad, sabi ni Arman. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Ngunit hindi ko na alam kung paano ito mababawi. Sa sandaling iyon, naisip ko ang lahat ng puwedeng mangyari. Paano kung ang aklat ay may kapangyarihang mas matindi pa sa inaakala namin? Paano kung ang anino na sumusunod kay Arman ay dumating sa aming pintuan? Sa likod ng aking isip, may nabubuong plano. Kailangan naming magsama-sama at harapin ang anumang panganib na dala ng aklat. Hindi ko alam kung paano, ngunit ang aming pamilya ay dapat maging matatag sa kabila ng lahat. Nang bumalik si Elisa dala si Miguel, nakikita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Kailangan nating malaman kung nasaan ang aklat na iyon at kung paano natin ito mapoprotektahan, sabi niya, puno ng determinasyon. Sa paglipas ng gabi, habang ang lahat ay tahimik maliban sa dagundong ng hangin sa labas, nagpasya kaming hanapin ang aklat sa bahay. Sinuyod namin ang bawat sulok at sa wakas natagpuan namin ito sa isang lumang kabinet sa ilalim ng hagdan. Ang aklat ay nakabalot sa isang lumang telang pula. Ngunit sa pag-aangat ko ng aklat,
naramdaman ko ang kakaibang presensya sa paligid. Isang malamig na simoy ang dumaan at ang mga ilaw ay muling kumisap. Sa sandaling iyon, narinig namin ang mahina ngunit malinaw na katok sa pintuan. Ang aming mga mata ay nagkatitigan, puno ng takot at pagtataka. Sino ang nasa labas? Ang anino ba na sumusunod kay Arman? Sa paglapit namin sa pintuan, ang puso ko'y bumabagal sa kaba. Ito na ba ang oras upang harapin ang lihim na dala ng aming kaibigan? Sa pagbukas ng pintuan, isang pamilyar na mukha ang bumungad sa amin. Si Arman, ngunit tila may kakaiba sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag, puno ng misteryo at kakaibang enerhiya. Handa na ba kayo? Tanong niya, may kakaibang ngiti sa kanyang labi na tila may alam siyang hindi namin batid. Sa paglubog ng araw, nagtipon kami ng aking asawa at anak sa aming maliit na sala. Ang mga anino ng mga lumang muebles ay tila naglalakad sa dingding habang ang liwanag mula sa kandelabra ay nagsimulang maglaho. Hindi pa rin maalis sa isip ko ang mahiwagang karanasan noong nakaraang gabi sa kagubatan. Ang aming kaibigang si Lila na aming tinutulungan mula pa noong pagkabata ay may lihim na hindi namin inaasahang matutuklasan. Habang nakaupo ako sa aming lumang sopa, bumalik sa aking alaala kung paano nagsimula ang lahat. Isang gabi, nagising ako sa tunog ng mga dahon na tila may binubulong sa labas ng bintana. Nang bumangon ako upang silipin, nakita ko si Lila, may hawak na kumikinang na kristal, tila nakikipag-usap sa mga puno. Hindi ko maipaliwanag ang aking nakita, ngunit parang may mahiwagang kapangyarihang umiikot sa paligid niya. Kinabukasan, kinausap ko si Lila tungkol sa nakita ko. Sa una, nag-aatubili siyang magbahagi, ngunit sa kalaunan, inamin niyang siya ay may kakayahang makipag-usap sa kalikasan, isang lihim na matagal na niyang itinatago. Sinabi niya na ang kristal na hawak niya ay isang bahagi ng kanyang pamilya mula pa noong sinaunang panahon. Ang kristal na iyon ay may kapangyarihang kontrolin at pag-aralan ng enerhiya ng kalikasan. Isa itong kakayahan na ipinamana sa kanya ng kanyang lola, ngunit hindi niya alam kung paano ito gamitin ng wasto. Sa aming pag-uusap, napagtanto kong may misyon si Lila. Kailangan niyang ibalik ang balanse sa kalikasan na nawawala dahil sa patuloy na pagkasira ng kagubatan. Nagmakaawa siya sa amin na huwag ipagsabi ang kanyang lihim. Nangako kaming tutulong sa kanya sa abot ng aming makakaya. Mula noon, naging mas madalas ang aming pagtutulungan. Sa tuwing may pagkakataon, sinasamahan namin siya sa kagubatan upang makahanap ng mga palatandaan ng pagbabago. Ngunit sa kabila ng aming pagsisikap, naramdaman naming may hindi pa rin tama. Parang may ibang puwersang tumutulak sa kalikasan upang magalit. Isang gabi, habang kami nasa gitna ng kagubatan, napansin naming may kakaibang liwanag na nagmumula sa isang bahagi nito. Hindi ito ang karaniwang liwanag na dala ng buwan o mga bituin. Isa itong kulay asul na liwanag na tila humihigop sa amin papalapit. Nang kami makalapit, nakita namin ang isang malaking puno na tila nababalutan ng misteryosong enerhiya. Ang mga ugat nito ay kumikinang at ang mga dahon ay tila naglalabas ng musika na halos hindi marinig ng aming mga tainga. Doon, sa harap ng mahiwagang puno, nakita namin ang isang batang lalaki na nakaupo sa mga ugat nito. Ang kanyang mga mata ay tila nag-aapoy sa kulay asul at ang kanyang presensya ay tila nagdadala ng kakaibang pakiramdam ng kapayapaan at takot. Agad na kinilala ni Lila ang batang ito. Siya ang kanyang nawawalang kapatid, si Argo, na matagal nang hinahanap ng kanilang pamilya. Ngunit sa halip na yakapin siya, naramdaman namin ang kakaibang enerhiya mula kay Argo. May ibang puwersa sa likod ng kanyang anyo. Si Lila ay lumapit sa kanya, ngunit bigla siyang umatras at nagsimulang magsalita sa wika ng mga sinaunang panahon.
Ang paligid ay nagsimulang umikot at ang hangin ay tila naglalaman ng mga bulong ng mga nilalang na dati inatutulog lamang. Napagtanto naming ang batang si Argo ay hindi na ang dating kapatid ni Lila. Siya ay naging tagapagdala ng isang mas makapangyarihang puwersa na nanganganib na sirain ang balanse ng kalikasan. Ang kristal na hawak ni Lila ay nagsimulang magningning na para bang tumugon ito sa tawag ng kanyang kapatid. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, isang matinis na tunog ang pumuno sa paligid at biglang naglaho ang liwanag. Nang bumalik ang aming paningin, wala na si Argo. Iniwan niya kami sa gitna ng kagubatan kasama ang isang bagong misyon na mas mahirap kaysa sa inaasahan namin. Sa gitna ng katahimikan, isang bagay ang nagbago sa akin. May ibang puwersa na tila bumabalot sa amin at sa aking puso, naramdaman ko ang isang pagkabahala na hindi ko maipaliwanag. Ang aming pakikipagsapalaran ay hindi lamang tungkol sa pagtulong kay Lila, kundi pati na rin sa pagtuklas ng katotohanan sa likod ng mahiwagang lihim na bumabalot sa aming pamilya. Nang bumalik kami sa aming tahanan, isang liham ang naghihintay sa amin sa mesa. Walang pangalan, walang pahiwatig kung sino ang nagpadala. Binuksan ko ito at sa loob ay may nakasulat na mensahe. Ang simula ay hindi ang katapusan. Mag-ingat sa susunod na hakbang. Sa puntong iyon, napagtanto namin na ang aming pakikipagsapalaran ay hindi pa tapos. Ang lihim ni Lila ay bahagi lamang ng mas malaking kwento na kailangan naming tuklasin. At sa bawat hakbang, ang panganib ay tila lumalapit nang hindi namin nalalaman. Sa wakas, matapos ang sunod-sunod na kaganapan, naisip ko na may kakaibang nangyayari sa aming bahay. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman kong kakaibang presensya na tila ba'y laging nagmamasid. Ang magulo naming tahanan ay biglang naging tahimik at mapayapa, ngunit ang kapayapaang iyon ay tila may kaakibat na misteryo. Isang gabi, habang nakaupo kami ni Daniel sa aming sala, tinanong ko siya tungkol sa mga nararamdaman ko. Napapansin mo ba ang mga kakaibang bagay na nangyayari dito sa bahay? Bulong ko sa kanya habang naglalagablab ang apoy sa aming fireplace. Tumitig siya sa akin at sa kanyang mga mata ay naroon ang pag-aalala. O parang may kakaiba nga, lalo na simula nang bumisita si Arman. Si Arman ang matalik naming kaibigan na kamakailan lang ay biglang nagpakita matapos ang ilang taon na pagkawala. Nang sumunod na araw, nagpasya kaming muling tanungin si Arman tungkol sa kanyang lihim. Simula nang dumating siya, may mga pagkakataon na tila ba'y may hindi siya sinasabi. Parati siyang nagmamadaling umalis kapag may nagtatanong sa kanya tungkol sa mga nakaraan niya. Nagkita kami sa isang maliit na kainan malapit sa aming bahay. Habang umiinom ng kape, nagtanong si Daniel, "Arman, may kinalaman ba ang pagbisita mo sa amin sa mga nangyayari sa bahay?" Hindi ko inaasahan ang magiging reaksyon niya. Nagulat siya, tila ba'y may tinatago. "May isang bagay nga akong hindi pa nasasabi sa inyo." Simula ni Arman, halatang nag-aalangan. "Noong naglalakbay ako, may natuklasan akong mahika na hindi ko sinasadyang maipasa sa inyo." Napakunot ang noo ko. "Anong klasing mahika?" Sinubukang ipaliwanag ni Arman, ngunit bumaba ang boses niya, tila ba'y natatakot sa mga salitang bibitawan. "Isang mahika na nagbabantay sa lahat ng nasa paligid ko. Ito ang dahilan kung bakit ako nawala ng ilang taon. Sinubukan kong itago ito, ngunit hindi ko alam na maaapektuhan kayo. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Naaalala ko ang mga pagkakataon noong nakaraang linggo na may biglang bumagsak na mga libro, ang mga ilaw na kusang pumapailaw, at ang malamig na hangin sa loob ng bahay kahit sarado lahat ng bintana. Lahat ng ito ay tila konektado sa mahika ni Arman. Habang palalim ng palalim ang gabi, nagdesisyon kaming bumalik sa bahay. Pagpasok pa lang namin, dama ko na agad ang kakaibang enerhiya.
Sa sala, nakatayo si Arman, tila ba'y may hinihintay. May isang paraan para matigil ang lahat ng ito, sabi niya, nanginginig ang boses. Kailangan kong magpaalam ng tuluyan. Hindi ko alam ang kanyang ibig sabihin, ngunit bago pa man kami makapagtanong, bigla siyang lumapit sa amin at nagbigay ng mahigpit na yakap. Salamat sa lahat, bulong niya, at sa isang iglap, naglaho siya sa aming harapan. Parang hindi ko na alam ang nangyari. Tumakbo si Daniel sa pintuan, nagbabaka sakali na makita pa si Arman, ngunit wala na siya. Naiwan kaming tulala, naguguluhan sa mga nangyari. Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami ni Daniel, biglang may kumatok sa pintuan. Ang aming anak, si Mia, ang nagbukas nito at nakita naming may isang sulat sa sahig. Sa labas ng aming pintuan, walang tao, isang sulat lamang na nakapatong sa paanan ni Mia. Binasa namin ang sulat at ang sabi, "Salamat sa inyong pagtulong. Hindi niyo man naintindihan ang lahat, ang inyong kabutihan ay nagligtas sa akin. Patawarin niyo ako sa mga abala. Hangad ko ang inyong kaligayahan." Habang hawak ang sulat, nagkatinginan kami ni Daniel. Isang misteryo ang naiwan sa amin, isang lihim na hindi na namin malalaman ang buong kwento. Ngunit sa kabila ng lahat, alam naming ginawa namin ang nararapat. Sa mga susunod na araw, unti-unti naming nararamdaman ang pagbabago sa bahay. Ang dating malamig na hangin ay napalitan ng mainit na yakap ng araw, ang mga ilaw ay bumalik sa dati nitong liwanag, at ang mga libro ay nanatili na sa kanilang mga estante. Ngunit sa kabila ng katahimikan, naroon pa rin ang katanungan. Ano nga ba ang tunay na nangyari kay Arman? At bakit niya kami pinili bilang mga tagapagligtas ng kanyang mahika? Ang mga tanong na ito ay mananatiling misteryo sa amin, ngunit sa aming puso, alam naming naging bahagi kami ng isang kwentong mas malaki pa sa aming imahinasyon. At habang naglalakad kami sa hardin, nararamdaman ko ang hangin na tila may ibinubulong, mga salitang hindi namin marinig ngunit alam naming naroon. Isang bagay ang sigurado, hindi pa ito ang katapusan ng aming kwento. Ang araw ay nagsimula sa tila karaniwang umaga sa aming tahanan. Si Aling Nita, ang aming kasambahay, ay abala sa paghahanda ng almusal, habang si Benji, ang aming anak, ay masiglang naglalaro ng laruan sa sala. Si Mara naman, ang aking asawa, ay nagbubuhos ng kape sa aming mga tasa sa kusina. Ngunit sa kabila ng tila normal na umagang ito, may kakaibang pakiramdam akong hindi ko maipaliwanag. Parang may kung anong misteryo ang bumabalot sa paligid. Ang aming kaibigan na si Daniel ay isang beses pang dumalaw sa bahay. Isa siyang matalik na kaibigan mula pa noong kami ni Mara ay nag-aaral pa sa kolehiyo. Kamakailan lang ay lumapit siya sa amin at humingi ng tulong. May kakaibang bagay na bumabagabag sa kanya, isang lihim na tila hindi niya magawang ipagtapat dahil sa takot na may masaktan o masira. Habang si Daniel ay nakaupo sa aming maliit na hardin, kitang-kita ko ang lalim ng kanyang iniisip. Lumapit ako sa kanya at naupo sa katapat na silya. "Kumusta, Daniel? May balita ka na ba tungkol sa problema mo?" Tanong ko habang sinusubukang gawing kalmado ang aking boses. Tumikhim siya at may iniabot na papel sa akin. "Ito ang dahilan kung bakit ako nandito," sabi niya. Binasa ko ang nakasulat at natuklasan ko ang isang lumang tula na tila may mga nakatagong mensahe. Ang bawat linya ay may mga salitang mukhang nakapagsasalita ng isang mahiwagang kwento. "Alam mo bang ito ay pinagkaloob ng isang anting-anting?" Tanong ni Daniel na may halong kaba at pananabik sa kanyang boses. Ito rin ang dahilan kung bakit lagi akong mukhang aligaga at hindi mapakali. Naguluhan ako sa kanyang sinabi, ano ang kinalaman ng isang tula sa isang anting-anting? Ngunit bago pa man ako makapagtanong, biglang pumasok si Mara mula sa kusina, dala ang 2 tasa ng kape. "Nandito pala si Daniel,"
Ayos lang ba siya? Tanong ni Mara na may halong pag-aalala. Tumango ako at ibinahagi sa kanya ang tula. Habang binabasa ito ni Mara, napansin ko ang pagtitig niya sa isang partikular na linya. Hindi ba't ito ang simbolo na nakita natin sa lumang libro ni Lolo? Tanong niya sa akin na tila may kung anong natuklasan. Naalala ko ang tinutukoy niya, isang libro na puno ng mga kwento tungkol sa mga anting-anting at mga engkanto. Hindi ko akalain na may kinalaman ito sa problema ni Daniel. Baka ito na nga ang sagot sa misteryo mo, sabi ko kay Daniel. Kailangan nating balikan ang libro at alamin ang tungkol sa simbolong ito. Nagdesisyon kaming tatlo na bumalik sa aming lumang bahay sa probinsya kung saan nakatago ang libro sa maliit na silid-aklatan ni Lolo. Habang nagbibiyahe, ramdam ko ang pag-aalala ni Daniel. May lihim siyang itinatago na hindi pa niya lubos na maipahayag. Ano kaya ang koneksyon niya sa tula at anting-anting? Pagdating namin sa bahay, agad naming hinanap ang libro. Sa pagbuklat namin, nakita namin ang simbolo na tinutukoy ni Mara. Isang pahina ang naglalaman ng kwento tungkol sa isang mahiwagang anting-anting na may kapangyarihang magbigay ng proteksyon, ngunit may kapalit na hindi inaasahan. Ano ang kapalit nito? Tanong ni Mara. Tahimik si Daniel, tila pinagmamasdan ang bawat salita sa pahina. Sa wakas, nagpasya siyang magsalita. Ang kapalit ay ang sariling kaligtasan ng may hawak nito. Habang nagbibigay ito ng proteksyon sa iba, ang may hawak ay nagiging mas mahina at madaling kapitan ng panganib. Nabigla kami ni Mara sa kanyang sinabi. Ito ba ang dahilan kung bakit mo kami nilapitan? Tanong ko. Tumango si Daniel. Oo, dahil alam kong hindi ko kayang harapin ito mag-isa. Nang nakuha ko ang anting-anting, hindi ko alam ang buong kwento nito. Ngayon, kailangan kong malaman kung paano ito maibabalik sa dati upang hindi na ito makasama pa. Habang kami ay nag-uusap, biglang nagdilim ang paligid. Ang hangin ay tila nagbabadya ng isang hindi magandang pangyayari. Biglang lumitaw ang isang anino sa bintana, isang anyo na hindi ko maipaliwanag. Bumalik na tayo sa bayan, sabi ni Mara na halata ang takot sa kanyang boses. Kailangan nating malaman ang buong kwento nito bago pa maging huli ang lahat. Habang nagmamadali kaming bumalik, naramdaman ko ang isang hindi maipaliwanag na pag-aalala. Parang may humahabol sa amin, isang puwersang hindi pangkaraniwang. At doon ko napagtanto na ang kwento ni Daniel ay higit pa sa isang simpleng misteryo. Ito ay isang paglalakbay na maglalantad sa amin sa isang mundo ng mahika at panganib na hindi namin inaasahan. Ang aming koneksyon kay Daniel at sa mahiwagang anting-anting ay tila nagbabadya ng isang mas malalim na kwento. Isang kwento na hindi namin inasahan ngunit kailangan naming harapin. Ngunit paano kung ang mga susunod na hakbang namin ay magdadala sa amin sa isang landas na walang balikan? Sa pag-aakalang ang lahat ay magiging maayos, hindi namin namalayan ang isang aninong sumusunod sa amin. Isang aninong handang gawin ang lahat upang makuha ang anting-anting. Ano ang mangyayari kapag ito ay tuluyan ng nagtagumpay? Sa kabila ng mga kaganapan nitong mga nakaraang linggo, naramdaman kong may kakaiba pa ring bumabalot sa aming tahanan. Ang misteryo sa likod ng mahiwagang lihim ni Leon, ang aming kaibigan, ay tila isang komplikadong buhol na hindi namin matunton kung saan mag-uumpisa at kung paano bibigyang linaw. Ako, si Elisa, kasama ang aking asawa na si Marco, ay patuloy na nag-uusap sa mga paraan upang makatulong kay Leon. Ngunit sa kabila ng aming magulong pakikipagsapalaran, isang umagang hindi inaasahan, naganap ang isang bagay na magpapabago sa lahat. Nagsimula ang araw na iyon sa karaniwang pag-aalaga sa aming munting anak na si Mia. Habang abala si Marco sa paghahanda ng almusal, nakatuon naman ang aking pansin sa paglalaro namin ni Mia.
Laging masigla ang aming tahanan sa umaga. Ngunit may naramdaman akong kakaibang aura na tila nagmumula sa labas ng bintana. Sa aking paglapit, nakita ko si Leon na nakatayo sa harap ng gate. May hawak siyang isang maliit na kahon na tila may kahalagahan. Lumapit ako kay Leon at binuksan ang gate. "Leon, ano ang meron sa kahon?" Tanong ko, puno ng pagkabahala at pag-usisa. Hindi siya sumagot kaagad, ngunit sa kanyang mga mata, kita ko ang pagkalito. "Elisa, hindi ko rin alam. Nagising na lang ako na nandito ito sa tabi ng kama ko. May kumatok sa pintuan ng bahay ko kaninang madaling araw, ngunit paglabas ko, walang tao. Ang kahon na ito ang iniwan." Kasabay ng pagdating ni Marco, binuksan namin ang kahon sa aming sala. Sa loob, isang lumang papel na tila punit mula sa isang mas malaking dokumento. Ang sulat kamay ay pamilyar, ngunit hindi ko matukoy kung saan ko ito nakita. "Marco, tingnan mo ito," sabi ko. Itinuro ang bahagi ng papel na may nakasulat na pangalan ng aming anak, si Mia. "Bakit nandito ang pangalan ng anak natin?" Nagsimula kaming mag-usap-usap. May connection ba ito sa mahiwagang kapangyarihan ni Leon? Paano ito napunta sa kanya? Tanong ni Marco, puno ng pag-aalala. Sa likod ng papel, may nakasulat na pangalan ng isang lugar, daang walang hanggan, na hindi namin alam kung saan matatagpuan. Ngunit sa ilalim nito, may mga pangungusap na tila isang babala. Sa daang walang hanggan, dito nagsisimula ang lahat. Ang lihim ng mga tala ay maghahayag ng katotohanan. Ngunit mag-ingat, sapagkat ang daan ay puno ng panganib at pagsubok. Bulong ni Leon, binabasa ang huling bahagi ng papel. Kahit papuno kami ng pag-aalinlangan, nagpasya kaming hanapin ang lugar na iyon. Nagumpisa kaming magtanong-tanong sa mga kakilala, ngunit wala ni isa ang nakakaalam tungkol dito. Sa gitna ng aming pagsasaliksik, isang matandang babae ang lumapit sa amin sa parke. "Hanapin niyo ang daan sa likod ng lumang simbahan. Nasa likod nito ang mga sagot sa inyong mga tanong." Sabi niya na tila alam ang aming pakay. Naisip kong sundan ang kanyang payo, kaya't isang gabi, nang tulog na ang aming anak, nagpunta kami sa lumang simbahan kasama si Leon. Sa likod nito, isang makipot na daan ang aming natagpuan. Sa simula, wala kaming nakikitang kakaiba, mga puno, ilang bakod at katahimikan. Ngunit habang naglalakad kami, unti-unting nagbago ang tanawin. Ang mga puno ay tila kumikislap, ang hangin ay nagkaroon ng malamig na halimuyak, at ang daan ay tila bumabaluktot sa harap namin. Hindi nagtagal, nakarating kami sa isang bukas na bahagi ng kagubatan. Sa gitna nito, isang lumang pader na puno ng mga ukit ng mga bituin at buwan. Dito rin namin nakita ang mga lumang tala na sinasabi sa papel, mga ancient scroll na nakatago sa ilalim ng lumang bato. Habang binabasa namin ang mga ito, unti-unti naming naintindihan na ang lihim ni Leon ay hindi lamang tungkol sa kanya, kundi isang kwento na nag-uugnay sa aming lahat. Sa isang hindi inaasahan, si Leon ay biglang bumagsak sa lupa, tila nawala ng malay. "Leon!" sigaw ni Marco habang kami nagtatangkang gisingin siya. Ngunit bago pa man kami makalapit, ang pader sa harap namin ay nagbigay ng isang maliwanag na sinag, at sa gitna ng sinag ay isang figura na alam kong hindi namin inaasahan. Sa pagkagulat, kami napaatras. Ang figura ay nagsalita, ang tinig nito'y parang mula sa nakaraan, puno ng awtoridad at hiwaga. Ang lihim na ito ay hindi lamang sa kanya. Ang inyong anak na si Mia ay may bahagi sa kwentong ito, at sa kanya nakasalalay ang kapalaran ng inyong pamilya. Hindi ko maipaliwanag ang aking naramdaman. Sa isang iglap, ang buong mundo ko ay tila nagbago. Ang pader ay bumalik sa dati nitong anyo, at si Leon ay muling nagising. Ngunit ang mga salitang iyon ay nanatili sa aking isipan. Ano ang kinalaman ni Mia sa lahat ng ito?
paano siya naging bahagi ng isang masalimuot na lihim na tila nagbubuklod sa aming lahat. Sa gabing iyon, umalis kami sa kagubatan, bitbit ang bagong tanong na tila isang sumpa at biyaya sa aming pamilya. Paano nga ba namin haharapin ang bagong yugto ng kwento, ang kwento ng aming anak at ang mga lihim na bumabalot sa kanya? Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo naming nararamdaman ang bigat ng lihim na dala ng aming kaibigang si Lando. Hindi pa rin nawawala sa isip ko ang gabing iyon nang una niyang ipinagtapat ang kanyang mahiwagang kakayahan. Bata pa lamang kami ay kaibigan ko na si Lando at sa aming mag-asawa, itinuturing na rin siyang kapamilya. Gayunpaman, ang pinagdaanan namin nitong mga nakaraang araw ay tila isang pagsubok na hindi ko inakala. Umaga noon nang magising ako sa tunog ng mga ibon sa labas ng aming bintana. Nakatanggap kami ng mensahe mula kay Lando na nagsasabing kailangan niya ng tulong. Nagmadali kaming mag-asawa na maghanda at agad na nagtungo sa kanyang bahay. Habang nasa daan, hindi ko maiwasang maramdaman ang kaba sa dibdib ko. Ano na naman kaya ang nangyari? Pagdating namin sa bahay ni Lando, nagulat kami nang makita siyang tila balisa at pawis na pawis. Nagmamadali niyang isinara ang pinto at nilak ito. Salamat at nandito kayo agad, sabi niya habang naglalakad pabalik sa sala. May nangyari kagabi na hindi ko inaasahan. Tumango ako, sinisikap na ipakita ang kapanatagan kahit na kinukuyom na ng kaba ang aking dibdib. Ano ang nangyari, Lando? Napabuntong hininga siya bago nagsalita. May isang grupo ng mga tao, hindi ko sila kilala, ang dumating dito kagabi. Alam nila ang tungkol sa aking kakayahan. Hindi ko alam kung paano nila nalaman, pero gusto nila akong gamitin para sa kanilang sariling kapakanan. Nagkatinginan kami ng asawa ko. Ang pagkakaroon ng kakayahang tulad ng kay Lando ay hindi biro. At hindi namin inaasahan na may ibang tao na makakaalam nito. Ano ang gusto nilang gawin mo? Tanong ng asawa ko. May hinahanap silang isang bagay, isang mahiwagang bagay na sinasabi nilang may kaugnayan sa aking kapangyarihan. Hindi ko alam kung ano iyon, pero nagbanta sila na kung hindi ko sila tutulungan, may mangyayaring masama. Sagot ni Lando, halatang nag-aalala. Ngunit paano natin sila mahaharap? Tanong ko, pilit iniisip ang susunod na hakbang. Hindi natin alam kung gaano sila kalakas o kung ano ang kaya nilang gawin. Biglang nagliwanag ang mukha ni Lando, tila nagkaroon siya ng ideya. May naisip akong paraan, sabi niya, ngunit kailangan namin ng tulong mula sa iyong anak. Nabigla ako sa sinabi niya, ang anak namin, paanong makakatulong ang isang bata sa ganitong sitwasyon? Naaalala mo pa ba ang kwento tungkol sa mahiwagang singsing na ipinamana ng lola ninyo? Tanong ni Lando. Narinig ko mula sa inyong pamilya na may taglay itong kakaibang kapangyarihan. Kung tama ang hinala ko, ito ang hinahanap ng mga taong iyon. Alam mo ang tungkol doon? Sagot ko, halos hindi makapaniwala. Ang singsing na iyon ay matagal nang nakatago at halos nakalimutan na. Pero paano nito matutulungan si Lando? Ang singsing na iyon ang susi. Kung totoo ngang ito ang hinahanap nila, maaari nating gamitin ito para sa ating kalamangan. Sagot ni Lando, puno ng kumpiyansa. Ngunit kailangan nating pag-isipang mabuti ang bawat hakbang. Ayokong mapahamak ang anak ninyo. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Sa isang banda, gusto kong tulungan si Lando, ngunit sa kabila nito, ayokong isugal ang kaligtasan ng aming anak. Kailangan nating pag-usapan ito ng mabuti, sabi ko sa asawa ko na halatang nag-aalala rin. May isa pang bagay, dagdag ni Lando, bumaba ang boses. Ang mga taong iyon ay hindi ordinaryo. May naramdaman akong kakaiba sa kanila, isang uri ng enerhiya na hindi ko pa nararanasan dati. Biglang nagising ang lahat ng aking pandama sa sinabi niyang iyon. Kung hindi sila ordinaryong tao, ano nga ang kanilang tunay na hangarin?
at bakit tila konektado ang lahat ng ito sa aming pamilya. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na nakapatong sa aming mga balikat. Kailangan naming gumawa ng desisyon at kailangan itong maging tama. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang tanong ang hindi maalis sa aking isipan. Ano nga ba ang tunay na layunin ng mga taong iyon at bakit tila alam nila ang higit pa sa aming nalalaman? Habang nakatitig ako kay Lando, alam kong hindi pa ito ang katapusan. Sa halip, ito pa lamang ang simula ng isang mas malalim na misteryo na kailangan naming lutasin. Isang lihim na maaaring magbago sa aming buhay magpakailanman. Hindi ko pa rin makalimutan ang mga nangyari noong nakaraang linggo. Ang kaibigan naming si Lando na matagal na naming kilala at itinuturing na kapatid ay nagdala ng kakaibang enerhiya sa aming tahanan nang aminin niyang siya'y may taglay na mahiwagang kakayahan. Noong unay tila hindi kami makapaniwala, ngunit ang mga sumunod na pangyayari ay nag-udyok sa aming mag-asawa na maniwalang may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng simpleng lohika. Sa pagsapit ng gabi, habang binabantayan namin ang aming anak na si Maya, tahimik naming pinag-usapan ng aking asawa ang mga nangyari. Hindi ko lubos maisip na si Lando ay may ganitong lihim, sabi ni Arman habang iniayos ang unan ng aming anak. Akala ko ba'y kilala na natin siya ng lubos? At tumango ako. Oo, pero naisip ko rin, baka nga ito ang dahilan kung bakit siya madalas naglalaho at may mga araw na tila siya'y ibang tao. Si Lando ay isang matalik na kaibigan naming mula pa sa aming kabataan. Mula sa mga simpleng picnic sa tabing ilog hanggang sa mga masayang pagtitipon sa bahay, palaging naroon si Lando. Ngunit sa likod ng kanyang maligayang ngiti ay tila may mga lihim siyang pilit itinatago. Nang sumunod na araw, nagpasya kaming magkita muli upang talakayin ang mga kasalukuyang kaganapan. Nagkita kami sa aming paboritong tambayan sa park. Doon, sa ilalim ng lumang puno ng akasya, ibinahagi ni Lando ang kanyang buong kwento. Ito'y nagsimula noong bata pa ako, panimula ni Lando habang nakatitig sa malayo. Ang lola ko'y isang albularyo sa aming baryo at bago siya pumanaw, ipinamana niya sa akin ang kanyang mahiwagang kakayahan. Anong klasing kakayahan? Tanong ni Arman, halatang sabik na malaman ang buong detalye. Makakakita ako ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Mga espiritu, mga enerhiya na lumulutang sa paligid. At higit sa lahat, makakagawa ako ng mga bagay na hindi basta-basta nagagawa ng pangkaraniwang tao. Sagot ni Lando, kasabay ng pag-ihip ng malamig na hangin. Naramdaman ko ang kilabot sa aking balat. Habang patuloy si Lando sa kanyang kwento, unti-unti naming naintindihan ang bigat ng kanyang kinikimkim na lihim. Hindi ito basta-bastang responsibilidad. Isa itong pagsubok na minsay nagdala sa kanya sa bingit ng panganib. Ngunit bakit mo ito itinago sa amin? Tanong ko, alam mo naman na handa kaming tumulong sa kahit anong paraan. Natakot akong baka hindi niyo ako maintindihan o mas malala, baka lumayo kayo sa akin. Sagot ni Lando, ang kanyang boses ay puno ng panghihinayang. Pero ngayon, alam kong kailangan ko ang tulong ninyo. Sa puntong iyon, napagtanto namin na ang aming kaibigan ay hindi lamang nangangailangan ng suporta, kundi pati na rin ng kasangga sa kanyang laban. At sa aming pamilya, kami naging handa na ibigay ang lahat para sa kanya. Lumipas ang mga araw at sama-sama naming hinarap ang mga pagsubok na dala ng mahiwagang mundo ni Lando. Sa bawat hakbang na aming ginawa, unti-unti naming nalampasan ang mga balakid na humahadlang sa kanyang kalayaan. Ngunit sa kabila ng aming mga tagumpay, isang bagay ang hindi pa rin nawawala sa aking isipan. Isang tanong na hindi ko pa naibabaling sa kanya. Isang gabi,
Habang abala si Arman sa paghahanda ng hapunan, nagpasya akong harapin si Lando. May isa pa akong tanong, sabi ko, kapwa kinakabahan at nananabik sa kanyang magiging tugon. Bakit sa lahat ng tao, bakit kami ang pinili mong pagkatiwalaan? Sandaling nag-isip si Lando bago siya sumagot. Dahil alam kong kayo ang huling piraso ng palaisipan na kailangan ko para malampasan ang pagsubok na ito. Nagulat ako sa kanyang sagot. Hindi ko inaasahang magiging ganoon kahalaga ang aming papel sa kanyang buhay. Ngunit bago ko pa man maisip ang susunod kong sasabihin, biglang kumulimlim ang kalangitan at bumuhos ang malakas na ulan, kasabay ng paglitaw ng isang mahiwagang liwanag mula sa aking likuran. Paglingon ko, nakita ko si Maya, ang aming anak na nakatayo sa pintuan, ang mga matay nagliliwanag sa kakaibang enerhiya. Sa isang iglap, naunawaan ko na ang tunay na pagsubok ay hindi lamang para kay Lando, kundi para sa aming lahat, isang pagsubok na magbabago sa takbo ng aming buhay magpakailanman. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko ng araw na iyon. Parang may bigat sa hangin, isang pakiramdam na parang may paparating na hindi mo maiiwasan. Nasa kusina ako noon, nagtitimpla ng kape habang si Anton, ang asawa ko, ay abala sa pag-aalaga sa aming anak na si Lila. Si Lila ay palaging masayahin, ngunit simula nang pumasok sa buhay namin, si Clara, ang kaibigan naming may kakaibang lihim, tila may nagbago sa kanya. Anton, napansin mo ba si Lila? Tanong ko habang sinisilip ang mag-ama sa sala. Nakaupo si Lila sa sahig. Hawak ang isang maliit na manika na galing kay Clara. Hindi na niya iyon binitiwan simula nang ibigay iyon sa kanya. Oo, parang tahimik siya nitong mga araw na to, sagot ni Anton, halatang nag-aalala rin. Baka naman pagod lang, alam mo namang medyo maselan siya sa pagtulog. Tumango ako pero hindi ako kumbinsido. Si Lila ay bata na likas na puno ng enerhiya. Ang ganitong klasing pananahimik niya ay hindi normal. Pagkarating ni Clara bandang hapon, agad niyang niyakap si Lila na parang matagal silang hindi nagkita. Napansin kong tila mas kumikislap ang mga mata ni Clara kapag kaharap ang aming anak. Parang may lihim siyang tanging sila lang ang nakakaalam. Napansin ni Clara ang pagtitig ko sa kanila. Ngumiti siya pero may kakaibang lamig sa ngiting iyon. May problema ba, Mia? Tanong niya gamit ang pangalan ko. Umiling ako, pilit na ngumiti. Wala naman, napansin ko lang, parang masyado kayong malapit ni Lila. Parang mas matagal pa kayong magkasama kaysa sa amin. Napatawa siya pero hindi iyon nakapagpagaan ng nararamdaman ko. Alam mo na, bata kasi si Lila. Gustong-gusto niya ang mga kwento ko. Mahilig siya sa mahika, hindi ba? Ang totoo, hindi ko naisip iyon noon. Pero tama si Clara. Mula nang dumating siya sa buhay namin, nagbago ang interes ni Lila. Kung dati ay puro mga laruan at libro ang kinahuhumalingan niya, ngayon ay tila mas interesado siya sa mga bagay na hindi ko maintindihan, mga simbolo, mga kakaibang kwento at mga salita na hindi ko alam kung saan niya natutunan. Habang nasa hapagkainan kami, napansin kong hindi umiimik si Lila. Tinitigan lang niya ang manika sa kanyang mga kamay, parang may kausap siya sa isip niya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Lila, anak, ano ba miyang manika na yan? Bakit parang ayaw mong bitiwan? Lumingon siya sa akin at sa unang pagkakataon ay parang hindi siya ang anak ko. Ang mga mata niya na dati puno ng saya ay parang may anino ng lungkot at misteryo. Sabi ni Ate Clara, binabantayan niya ako. Sagot niya. Nagkatinginan kami ni Anton. Hindi namin alam kung ano ang sasabihin. Si Clara naman ay ngumiti lang, pero may kakaibang aliwala sa mukha niya. Nakakatuwa lang siguro siyang isipin na may kaibigan siyang may mahika, sabi ni Clara. Pagkatapos ng hapunan, sinundan ko si Clara sa veranda habang si Anton ay naglalagay kay Lila sa kama.
Gusto kong kausapin siya. Gusto kong malaman kung ano talaga ang nangyayari. Clara, may gusto akong itanong, sabi ko habang nakatingin sa madilim na langit. Sige, ano yon? Tanong niya, hindi man lang lumilingon sa akin. Bakit parang may kakaiba sa'yo mula nang dumating ka rito at bakit parang masyado mong binibigyan ng pansin si Lila? Saglit siyang natahimik bago siya sumagot. Mia, alam kong may mga tanong ka, pero minsan mas mabuti pang hindi mo na malaman ang sagot. Ano ang ibig mong sabihin? Napabuntong hininga siya at sa wakas ay humarap sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabaga sa dilim. Hindi ko talaga dapat sabihin ito, pero dahil kaibigan kita, bibigyan kita ng babala. Ang manikang iyon, hindi lang basta laruan, isa itong bantay. At si Lila, may bagay sa kanya na hindi mo pa natutuklasan. Nanginginig ang mga kamay ko. Anong ibig mong sabihin? Anong meron kay Lila? Ngumiti siya pero hindi ito nakakapagpakalma. Hindi ko ito kayang ipaliwanag ngayon. Pero Mia, pagdating ng tamang oras, malalaman mo. At kapag dumating ang oras na iyon, kailangang handa ka. Biglang bumukas ang pinto at lumabas si Anton. Mia, kailangan mo tong makita, sabi niya, halatang may kaba sa boses niya. Agad akong tumakbo papasok, hindi alintana si Clara na nakatayo pa rin sa veranda. Pagkarating ko sa kwarto ni Lila, halos hindi ko masabi ang nararamdaman ko. Ang mga pader ng kwarto niya, na dati ay kulay pastel, ay puno na ngayon ng mga kakaibang simbolo, mga hugis na hindi ko alam kung paano niya nagawa. Sa gitna ng kwarto, nakaupo si Lila, nakapikit ang mga mata at hawak-hawak pa rin ang manika. Narinig ko siyang bumulong pero hindi ko maintindihan ang mga sinasabi niya. Mia, ano to? Tanong ni Anton, hawak ang braso ko. Hindi ko alam ang isasagot ko. Pero bago pa man ako makapag-isip, biglang bumukas ang mga mata ni Lila. Tumindig ang balahibo ko nang makita ko ang mga iyon, hindi na ito ang mga mata ng anak ko. Mama, sabi niya, pero boses iyon na hindi kanya. Kailangan niyo akong protektahan. Paparating na sila. At bago pa man kami makagalaw ni Anton, biglang umihip ang napakalakas na hangin sa kwarto at ang ilaw ay biglang nagpatay-sindi. Mula sa likuran ko, narinig ko ang boses ni Clara. Mia, ito na ang sinasabi ko. Nagsisimula na. Sa kabila ng malamlam na ilaw ng aming sala, nagmukhang mas malawak ang silid nang pumasok si Julian, ang kaibigan naming matagal nang hindi namin nakikita. Siya ang tipikal na taong palaging may dalang kakaiba, isang kahon ng tsokolate mula sa isang bansa na hindi mo pa naririnig, o isang kwento na tila sinulat ng mga bituin. Ngunit sa pagkakataong ito, ang dala niya ay hindi basta-basta. Isang kahon na may mga simbolo at ukit na hindi ko mawari. Naku, Julian, parang galing sa sinaunang panahon ang kahon na yan, sabi ni Ana, asawa ko, habang inaayos ang pagkakaupo ng aming anak na si Lila sa kandungan niya. Si Lila, kahit bata pa, ay tila may kakaibang interes sa kahon. Nang magsalita si Julian, naramdaman ko ang pag-aalangan sa boses niya. May lihim itong kahon na dapat ay malaman ninyo, lalo na't kayo'y malapit sa akin. Simula ni Julian habang marahang binubuksan ang takip ng kahon. Sa loob ay may isang lumang piraso ng papel na parang galing sa isang libro ng mahika. Sa gilid nito ay may mga piraso ng kristal na tila kumikinang sa sariling liwanag. Isang kaibigan ang nagbigay sa akin nito. Sinabi niya na may kapangyarihan ang kahon na makakatulong sa mga taong may purong intensyon. Ngunit kailangan itong gamitin sa tamang paraan. Dagdag pa niya habang ang kanyang mga mata ay tila naglalaro sa pagitan ng takot at pananabik. Naramdaman ko ang pagkabog ng dibdib ko. Bago ko pa man siya tanungin, nagsalita si Lila, isang tanong na tila galing sa isang mas matanda at may mas malalim na pangunawa kaysa sa isang bata. Ano ang lihim ng kahon, Tito Julian? Tanong niya
habang ang mga mata niya ay puno ng kuryosidad. Ngumiti si Julian, pero kita ko ang pag-aalala sa likod ng kanyang mga mata. Ang kahon ay may kakayahan na magbukas ng portal sa isang mundo kung saan ang mga pangarap ay nagiging katotohanan. Ngunit hindi lahat ng pangarap ay mabuti. Kailangan itong gamitin ng may pag-iingat. Paliwanag niya habang iniabot ang papel kay Ana. Habang binabasa ni Ana ang nakasulat sa papel, naramdaman ko ang pag-init ng paligid. Ang mga salitang nakasulat ay tila sumisilay sa kanyang isipan at ako'y natitigilan sa kung ano ang susunod na mangyayari. Julian, paano natin magagawa ito? Hindi ba't delikado ang pagsubok ng mga ganitong bagay? Tanong ko habang iniisip ang kaligtasan ng aming pamilya. Ngunit bago pa man siya makasagot, naramdaman naming lahat ang pagkaluskos sa ilalim ng aming sahig. Tila may puwersa na umaangat mula sa lupa. Kasabay ng tunog na iyon, ang mga kristal sa kahon ay nagningning ng mas maliwanag at ang paligid ay nabalot ng mahiwagang liwanag. Ang hangin ay biglang naging mabigat at ang naririnig ko na lamang ay ang paghinga ng bawat isa sa amin. May mga nilalang sa kabilang mundo na gustong makapasok dito, bulong ni Julian habang ang mga mata niya ay nakatutok sa kahon. Papa, ano iyon? Tanong ni Lila habang iniabot ang kanyang munting kamay sa akin na para bang alam niyang kailangan niya ng proteksyon. Sa isang iglap, ang liwanag mula sa kristal ay nagbago ng hugis, naging mga anino na kumikilos sa paligid. Ang mga anino ay nagmistulang mga hugis ng tao, ngunit walang mukha, walang katauhan, isang babala na hindi namin inaasahan. Julian, paano natin ito haharapin? Tanong ni Ana, na ngayon ay mas mahigpit na yakap ang aming anak. Ngunit bago pa man makasagot si Julian, isang anino ang humiwalay mula sa grupo at lumapit sa amin. Ang mga mata nito ay nagliliwanag sa kulay na hindi ko mawari, isang kulay na tila kumakatok sa pintuan ng aking kamalayan. At bigla na lamang, ang anino ay nagsalita, isang boses na parang mula sa kailaliman ng dagat. Hindi lahat ng pangarap ay masama, ngunit hindi rin lahat ay mabuti. Piliin ninyo ang inyong landas. Napatingin kaming lahat kay Julian, naghihintay ng sagot o kahit anong paliwanag. Ngunit sa halip na sagutin kami, siya ay napatitig sa kahon, tila may iniisip na malalim. May oras pa tayo, ngunit kailangan nating magdesisyon kung paano natin haharapin ang mga susunod na hakbang. Sa wakas ay sabi niya, habang ang anino ay unti-unting naglalaho na para bang isa lamang itong alaala. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang kahalagahan ng aming desisyon. Ang kahon ay isang regalo, ngunit ito rin ay isang pagsubok. Isang pagsubok na maaaring magbago ng aming buhay magpakailanman. At sa gitna ng pag-iisip, narinig ko ang isang pagkaluskos mula sa labas ng bintana. Isang tunog na parang may gustong makapasok sa aming tahanan. Isang tunog na hindi maalis sa aking isipan at nag-iwan ng tanong na hindi ko pa masagot. Nasa hangin ng misteryo at kami ay nasa gitna nito, naghihintay ng kung ano ang susunod na mangyayari.